Hello guys, welcome sa ating munting channel. Halika't tayo gumawa ng pie char. Hope na may matutunan ka sa video ito at sana tapusin mo ang video ito hanggang sa dulo. Hello guys, welcome sa ating munting channel. So guys, ano ba yung pie char? Halika't basahin natin. Biochar is charcoal-like substance that made by burning organic material from agricultural and forestry waste, also called biomass, in controlled process called pyrolysis. Although it looks like common charcoal, biochar is produced using a specific process to reduce contamination and safely store carbon. So, yan po yung definition ng biochar. So guys, ano naman po ang benefits ng biochar sa ating halaman? Halika't basahin po natin. Biochar may increase soil fertility of acidic oil, low pH soils, increase agricultural productivity, and provide protection against some foliar and soil-borne diseases. So guys, paano ba gumawa ng biochar? So guys, sa paggawa ng biochar is kailangan natin ng closed container burner. So guys, gumawa ko ng isa. Itong ating closed container burner na ginawa nating DIY kalan. Yan. Pangalawa guys is dahon, mga dahon na nakuha natin sa bubong. Dahon ng mangga, iba-ibang uri ng dahon. May dahon din ng ipo yan. Ang pangalawa guys is itong kahoy, dahil ito yung kahoy na to is nagiging charcoal. Ang pangatlo guys is itong coconut husk. Yan, mga coconut husk, saka yung baon ng nyug. Yan. So paggawa nito guys ng ating biochar is simple lang. Ilagay lang natin yung mga dahon. Yan. Dyan. Sa ating pamparingas. Tapos sisindihan lang natin siya. At dahil kalang digatong lang kami guys, is kumuha na lang ako ng mga baga din sa aming kalang digatong. Nagluluto pang aking nanay. Yan. Mukha natin siya guys dito. Hintayin lang natin siyang magliyab at maging baga. So guys, ganun lang yung procedure ng paggawa ng biochar. So guys, fast forward na lang natin to. Hintayin na lang patapos yung process na to guys, para hindi po matagal sa oras. Yan guys, kung nakikita nyo, meron na tayong DIY kalan. May biochar. Ito na yun guys yung ating biochar. Kali kapag napupuno siya is kukunin lang natin sa loob. Ayan guys yung ating mga finished product biochar. Hindi po siya guys nag-aabo dito sa closed container po siya. Ang nag-a-ash po is open flame. Dahil po close siya o close container siya, container burner, nagiging ganito siya, nagiging black siya, hindi po siya nagiging abo, nagpapatong-patong lang po talaga siya. Ayan guys. Ayan guys, pag maglalagay tayo ng gatong is pwede po natin siya lagyan ng gatong dito sa may ating DIY kalan. Pwede na po tayo mag-init ng tubig. Kung ano naman, kailangan maliliit po yung ating nilalagay na gatong dito sa ating DIY kalan, o yung kasya lang dito sa ating DIY kalan, no? So guys, nakikita nyo guys is nagluluto na ako dito.
ng sinunog na shell. Bali, ito is ating itatalakayin sa susunod nating mga videos. Yan guys, medyo okay na yung ating biochar. Yan, nag-uuling-uling siya. Tapos ito guys, pag nakita nyo na nag-uuling-uling siya, po natin siya tatanggalin dito sa ating ano. Yan, dito sa ating. Yan. Mainit lang po. Yan. Tapo natin sa bisik-bisikan. So guys, yung ganun lang po ang paggawa ng biochar. Nakikita nyo guys, yung loob nito guys is hindi talaga siya nag-aabo guys, no? Dahil yan ang kagandahan ng ating closed container burner. Yan. At nakagawa din tayo guys ng biochar. Kita nyo. Diba? Kung gusto nyo po ng gumawa ulit ng biochar, pwede naman po. Lagay lang po kayo ng lagay ng dahon dyan or mga baon ng nyug. Patuloy lang po siya sa paggawa ng uling. Kada puno na po siya, pwede nyo po siyang hukayin. Tapos basa-basahin dito sa yero. Yan. Na po siya. Ito na po yung ating finished product na biochar. Yan guys. Nakita niyo po is uling talaga siya, hindi po siya talaga nag-aabo. Guys, po natin siyang tigpigin ng ayos. Guys, tapos po saka po natin siya ihalo sa lupa. Bali guys, gagawin ko na lang po siya ng part 2 para sa uses ng biochar, kung paano siya ihalo sa lupa. So guys, hanggang dito na lang muna ako. Kita-kits na lang po tayo sa part 2 nitong ating video. Hope na may natutunan ka sa video ito, at sana like and subscribe mo na lang din ang aking channel. Huwag niyo na rin kakalimutan na i-follow ang aking Facebook page na ilalagay ko sa description box below. At sana kita-kits ulit tayo sa part 2. At hanggang dito na lang muna ako, and happy planting.